pong tinatawag nila once saved, always saved. Alam niyo po kapatid, wala namang sinasabi diyan na pag sumampalataya ka, ligtas ka na kahit magkasala ka ng magkasala, basta't ligtas ka na. At once saved, always saved. Mag-isip po kayo ng lahat ng tanong na may kinalaman sa kaligtasan, papasahin ko sa inyo ang sagot sa Biblia. Gusto mo ng kumpletong sagot? Itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawas, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Meron lang sana po akong gustong maliwanagan sa tinuturo ng aming nangunguna sa aming church. Yung pong Efeso Kapitulo 2. Basahin po natin. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ano po ang pag-uusapan natin dyan, kapatid? Kasi po, ang itinuturo sa amin, pagkat nanalig ka kay Kristo Jesus, pwede ka po ligtas ka na po. Kahit na nagkasala ka. Yan po tinatawag nila once saved, always saved. Alam niyo po kapatid, wala namang sinasabi diyan na pag sumampalataya ka, ligtas ka na kahit magkasala ka ng magkasala, basta't ligtas ka na. At once saved, always saved. Wala namang sinasabi diyan sa Efeso 2:8 hanggang 9. Uulitin natin basahin. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan. Paano tayo naligtas kung tayo Kristiyano? Sa biyaya. Tanungin nga natin, paano ba nagliligtas yung biyaya? Kapatid, basahin mo sa screen ha. Sundan mong basahin kapatid. Sa 2:11 ng Tito. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Gusto ko ulitin mo, Bradmel, yung 11, tsaka mo uli ituloy. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Yung napakita, Bradmel? Ang napakita po, ang biyaya ng Diyos. Ano ang dala? Ang dala po niya, kaligtasan sa lahat ng mga tao. Paano maliligtas? Tuloy sa 12. Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Ayon, kaya kailangan pala, ang sabi ng biyaya ng Diyos, mabuhay tayong may pagpipigil, matuwid at banal. So, yan ang kaligtasan. Pag nabuhay ka hindi sa kabanalan, nabuhay ka ng walang kontrol, walang pagpipigil, nabuhay ka, hindi ka naman lumihinto sa paggawa ng kung ano-anong kasalanan,
May kaligtasan ka ba nun, kapatid? Ayon sa binasa natin, wala kang kaligtasan kasi yung biyaya nagpakita, nagtuturo para ka maligtas, mabuhay kang may pagpipigil, mabuhay kang walang kalikuan at kahalayan, mabuhay ka ng matuwid at banal. Pag ayaw mo nang magbanal, anong sabi? Unang Tesalonica 4:7. Sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Kaya't ang nagtatakwil, hindi ang tao ang itinatakwil, kundi ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng Kaniyang Espiritu Santo. Pag ayaw mong magbanal, sino ang tinatakwil mo? Ulitin mo 7 hanggang 8. Pakiusap ko, kapatid, pakinggan mo, hindi sinasabi sa'yo ng pastor mo to eh. Basahin natin. Yan ang gusto ng biyaya ng Diyos eh, magpakabanal tayo eh. Napakita siya para magligtas, pero nagtuturo siya na mabuhay tayong may pagpipigil at banal. Kung ayaw ng kabanalan, ano sabi? 4:7 hanggang 8, ulitin mo, Brad Mel. Sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Kaya't ang nagtatakwil, hindi ang tao ang itinatakwil, kundi ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng Kaniyang Espiritu Santo. Ayon, sa mga katwid, pag itinakwil mo yung pagbabanal, itinatakwil mo ang Diyos, kapatid namin, di ba? Tama po, kapatid na Eli. Pwede palang maitakwil ng tao ang Diyos, pag hindi ka nagbabanal? Totoo ba yung once save, always save? Hindi po totoo yun, kapatid na Eli. Katunayan, basahin mo yung unang Kronika 28:9. At ikaw, Salomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip. Sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, Kanyang itatakwil ka magpakailanman. Kahit tinakwil mo ang kabanalan, di ba itatakwil ka rin ng Diyos, Brad Mel? Tama po. Ikaw ba naman once save, always save ang paniwala mo? Tama ba yan? Mali pong paniniwala yan, kapatid na Eli. Wala naman nakalagay doon sa 2:8 hanggang 9. Hindi na raw kailangan gumawa ng mabuti. Kasi ang sabi raw, hindi dahil sa gawa, dahil baka naman ang sino man ay magmapuri. Mali na naman ang interpretasyon. Basahin mo nga ang 9 uli. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Yan. Kaya hindi na raw kailangan gumawa ng mabuti kasi hindi naman daw kailangan yung gawang mabuti para maligtas kasi baka magmapuri ka lang. Mali na naman ang pangakahulugan. Bakit sinabi ni Pablo, hindi sa pamamagitan ng mga gawa? Anong gawa ba yon na ipagmamapuri mo? Anong gawa yon na hindi dahil doon mariligtas ka? Pakinggan nyo sa Tito 3:5. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa Kanyang kaawaan ay Kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Ulitin mo nga uli yung 3:5, Brad Mel. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. Ayon. Ang hindi mo ikaliligtas na gagawin mo, yung gagawin mong katwiran na sarili mo lang. Pero kung ang gagawin mo, yung katwiran ng Diyos, iba yon. Iba yung katwirang sarili mo, iba yung katwiran ng Diyos. G-stress ng Roma. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Merong mga tao ang ginagawa katwiran nilang sarili.
Yun ang hindi mo ikaliligtas. Pero pag ang gagawin mo, katwiran ng Diyos, aba yun nga ang kailangan mong gawin para maligtas ka. Sabi ng Biblia, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Tapos sasabihin, hindi na raw kailangan gumawa ng katwiran ng Diyos, hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Kalokohan yun. Ang katunayan kailangan niyang gawang mabuti, basahin muli yung Efeso 2:8, Brad Mel, huwag mong tatapusin sa 9, tuloy mo hanggang 10. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ayun, nakita mo na kung alin yung tinutukoy na gawa na hindi mo gawang sarili. Hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sino may wag magmapuri. Aling gawa yon? Yung gawang sariling katwiran mo. Pero ang sabi ni Pablo, kung itutuloy mo sa 10, sapagkat tayo kanyang gawa. Yun ang dahilan, kaya hindi dahil sa gawa ng katwiran maliligtas ka, na gawa mong sarili. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos. O tamo, meron palang gawa na inihanda ang Diyos. Yun ang gagawin natin. Hindi yung gawa ng katwirang ginawa nating sarili. Kaya tama ang sabi niya sa 9, hindi dahil sa gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Aling gawa yon? Yung maipagmamapuri mo, ikaw mag-isa gumawa. Pero kung ang ginagawa mo, katwiran ng Diyos, hindi mo naman pwede ipagmapuri dahil ang Diyos ang gumagawa nun eh. Hindi mo naman magagawa yan kung di katulungan ng Diyos eh. Kaya sabi ni Pablo, sapagkat tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus, para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ano ibig sabihin, kapatid? Meron tayong hindi dapat na gawin, yung gawang pansarili. Pero, yung gawa na ipinagagawa ng Diyos na inihanda niya na nung una pa, ba kailangan natin gawin yun? At pag hindi natin ginawa yun, hindi tayo maliligtas. Kasi, sabi sa San Juan, ang sulat ng unang Juan ay ganito. Pakinggan nyo. Mumuntikong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng di laman, kundi ng gawa at katotohanan. Kailangan pala may gawa talaga. Hindi naman salita lang ng salita eh. Nako, napakalalim ng pagkakaligaw ng mga taong ito. Ang tinutukoy na gawa na hindi batayan para maligtas ka, yung gawa mong sariling katwiran. Pero kung ang gagawin mo, yung ipinagagawa ng Diyos na inihanda niya ng una pa, itutuloy mo lang naman sa 10, kapatid, maiintindihan mo eh, na kailangan natin talagang gumawa. Kasi pag hindi tayo gumawa, hindi tayo maliligtas. At pag hindi tayo gumawa, ang ibig sabihin, hindi tayo sumusunod sa Diyos. Pakinggan mo sa Apokalipsis, ganito ang sinasabi, 14:12. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Ano ba ibig sabihin, Brad Melo, magpahinga sa gawa? Ibig pong sabihin, gumawa po yun ang gumawa, kapatid na Eli. Tapos, nung namatay na, nagpahinga na sa paggawa. Tama? Tama po. Ayun. Kaya, gumagawa sila hanggang mamatay. Tama po. Sasabihin, hindi raw kailangan yung gawa. Sumampalataya lang daw, once save, always save. Yung aral na yan, kapatid. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Paano niyo pong malalaman kung ang isa pong himala ay mula po sa Diyos? Tandaan nyo, ang himala ginagamit ng mga antikristo.
Ginagamit ito ng mga kalaban ni Kristo. 24:24 ng Mateo. Pakinggan niyo. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Inglisin natin yan, Mac. For there shall arise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. See that? Kaya hindi po ang batayan ngayon ang pagkilala kung tama ang isang organisasyon ay sa himala. Kasi ginagamit yung himala ng mga palsipikadong Kristo at palsipikadong propeta. The gauge is the doctrine. 7:17 of the book of John. Ang sabi ganito, Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Saan daw po makikilala? Sa turo. Yung aral. Naghihimala ang turo mali, sa demonyo yun. Tandaan niyo po yun. Kasi makikilala mo yung turo kung sa Diyos o kung nagsasalita lang mula sa sarili. Pagka nagsasalita ng pansarili lang, wala sa Biblia, delikado po, kapatid. Kaya kailangan makita mo kung ang sinasabi ba sa Diyos. Paano mo malalaman kung sa Diyos? Binabasa. Pero pag nagkukwento, wala sa Biblia yun. Kaya tanyo ako, bawat tanong nyo, babasa ako, sagot. Yun ang sagot. Yun ang sagot ng Diyos. Ano makikilala? Makikilala sa turo. Kung sa Diyos yung turo o hindi sa Diyos. Ang hindi sa Diyos, hindi nababasa sa Biblia, nagsasalita lang mula sa sarili. Yun sa Diyos, hindi nagsasalita sa ganang kanyang sarili, kinukuha niya sa salita ng Diyos ang sagot. Yun. Kaya masasabi natin, makikilala mo yung turo. Sa Diyos ba yung turo? Nasa Biblia ba? Kung wala sa Biblia, meron babasa sa Biblia tapos ililigaw ang kahulugan. Hihilutin yung talata para sumang-ayon sa gusto nila. Kaya kailangan po dyan, meron kang malawak na kaalaman para makita mo yung totoo. Ganun po yun, kapatid. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Ang akin pong pasisimulan ko muna, bawat relihiyon po nagkiklaim na kung papasok sa kanila, nasa kanila kaligtasan. Sa akin pong paniwala, hindi assurance na ikaw ay pumasok sa isang relihiyon para ikaw ay maligtas. Ngayon po, may mga taong napapasok. Kapatid, mali ka dyan. Mali ka dyan, kapatid. Sabi mo, hindi assurance na pumasok ka sa isang relihiyon para ka maligtas. Mali po yan. Pasensya ka na ano kita, para lang wag masayang ang oras natin at masayang ang effort mo. Papabayaan kita, mali yung sinasabi mo, papabayaan kita. Ito kasi yon. Wala kang assurance na pag pumasok ka sa relihiyon, maliligtas ka. Sabi mo. Tama yon. Pag ang papasukan mo, hindi ka talaga maliligtas pag pumasok ka dyan. Pero pag ang papasukan mo, yung relihiyong itinuturo ng Biblia, huwag mo sabihin walang assurance ng kaligtasan. Utos kasi yung pagpasok Akala mo ba, utos yung pagpasok? Hindi mo pwedeng baliwalain yung salitang pagpasok sapagkat utos yun ng Diyos. Basahin natin sa awit 104. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Kita mo, may looban ng relihiyon, kapatid. May pintuang kang papasukan. Hindi pwedeng basta kahit saan mo gusto, doon ka. Saan ka nakakita ng tupa na may kawan, ikinukulong, sabi niya, ayoko dito na lang ako, ayokong pumasok dyan sa kulungan. Meron ganun tupa. Meron kinukulong nga kita para ka maligtas Hindi ba kaya ikinukulong ang mga tupa para ingatan sa mga magnanakaw at tulisan? Basahin natin sa Gis 1 ng 1. Basa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa,
kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Ano ang gagawin ng magnanakaw? Puntahan mo sa Gis-Gis. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Nakita mo, ang ginagawa ng mga magnanakaw, pumatay, pumuksa ng mga tupa. Kaya ang Kristo, naglagay ng kulungan ng tupa para maingatang wag kang mapuksa at mapatay ng magnanakaw. Eh kung ikaw ay tupa ko, pinapapasok ito sa kulungan, sasabihin mo, ay hindi kailangan niyang pagpasok. Hindi yan assurance na salvation. Eh, pag sinabi mo sa akin yan, kung ako pastor mo, eh kaya nga naglagay ako ng kulungan bakit mo sasabihin hindi assurance yun? Yung pagpasok ay utos yun. Huwag mong sabihin kapatid na kailanman na hindi assurance ng salvation yung pagpasok sa relihiyon. Aba, huwag mo naman baliwalain ng Diyos. Kaya ka nga niya pinapapasok, may kinalaman sa kaligtasan yan Pakinggan mo sa Gis ng Juan, Gis 9. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas. Pag hindi ka pumasok, hindi ka maliligtas. May pintuan pala yung papasukan mo at ang pintuan si Kristo. Ngayon, ako ang pintuan. Pag hindi ka pumasok, hindi ka maliligtas. Kasi ang sino mang pumasok, maliligtas. Merong pintuan, tandaan mo, at may kulungan. Papasok ka sa pamagitan ng pintuan, papasok ka sa kulungan. Si Kristo ang pintuan ng kulungan. Ayan. Ngayon, gusto mong makapasok, pumasok ka kay Kristo, mapupunta ka sa kulungan. Sabi nga ng pasyon, pagkapastor ka tunay, nitong mundo, kabilugan, ang obehang sino paman, kung di masok sa bakuran, hindi nga sasakupan. Aliwa-aliwanag, pati sa pasyon, meron talagang bakuran. Ang pastor ng bakuran, si Kristo. Pag hindi ka pumasok sa bakuran, hindi ka masasakupan. Ang katunayan, basahin natin kay Isaias. Kaming lahat ay nagsisiungol na parang mga oso at lubhang dumadaing na parang mga kalapati. Kaming nagsisihanap ng kahatulan, ngunit wala. Ng kaligtasan, ngunit malayo sa amin. Meron palang mga tao kahit humanap ng kaligtasan at mag-iiyak, hindi maliligtas, malayo sa kanilang kaligtasan. Bakit? 63:19. Kami ay naging gaya ng hindi mga pinagpunuan kailanman, gaya ng hindi nangatawag sa iyong pangalan. Kaya pala hindi maliligtas kasi hindi sila pinagpunuan ni Kristo. Hindi sila pumasok sa kulungan. Si Kristo ang puno Basahin natin sa 3:6 ng Hebreo, Brad Mel. Datapwat si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya. Ang Kristo puno sa bahay ng Diyos. Si Kristo ay puno sa bahay ng Diyos. Ang hindi papasok sa kulungan, hindi mapapagpunuan. Yon ang kasaysayan niyan, kapatid. Kaya mula ngayon, kapatid, matanda naman ako sa'yo, huwag mo nang uulitin sabihin na wala kang assurance ng kaligtasan pag papasok ka sa relihiyon. Pag ang papasukan mo, yung relihiyong itinayo ng Diyos, aba, kapatid, huwag mong sasabihin yan, mag-aaway tayo. Humingi po ako ng paumanin. Bagamat yung akin dapat sanang itatanong, nasagot na po niya. Dahil na-preempt na po yung ang Diyos ang hahatol sa labas ng iglesia. Yun ang nakita ko pong sagot. Mabuti nakita mo yung punto ko. Ang Diyos ang hahatol sa labas ng iglesia, no? Kung tayo nakarinig,
pumasok tayo, okay. Pero yung hindi nakarinig, nasa labas ng iglesia, bahala na ang Diyos na maghumatol doon kasi kagaya ng mga nabuhay ng wala pang na maraming kopya ng Biblia, ng mga taong nabuhay na hindi pa uso ang pangangaral na kagaya ng ginagawa natin sa radyo, sa telebisyon. Nung bata ako, wala namang nangangaral kung namatay ka nun, hahatulan mo na ba walang kaligtasan yon? Papagpaubaya natin sa Diyos, ang Diyos ang nakakaalam dun sa tao kung mabuti siyang tao, kung hindi. Hindi naman siya nakarinig, mayaan mo ang Diyos ang humatol. Alam mo kapatid, pwede namang iligtas ng Diyos yun yung hindi nakarinig Kung gusto ng Diyos, basahin natin yung unang Timoteo 4:10. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Kung gusto ba ng Diyos iligtas, ano ba ang ating pakialam doon? Meron ba tayong maitututol sa Diyos? Bahala na ang Diyos humatol. Pag wala ka sa loob ng iglesia, ang tanong mo sa akin, meron bang kaligtasan yung nasa labas? Bahala ang Diyos humatol doon. Kung gusto niya iligtas, ano pakialam ko ron? Wala naman akong kakwenta-kwenta. Ang Diyos ang dakila. Di siya bahala. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Please discuss John 3:16 in relation to salvation. Is one salvation can be forfeited? Salvation can always be forfeited by God. A gift, as others call it, cannot be forfeited. But a gift can be lost by the receiver. When you are saved, you are always saved forever. That is not true. That is not biblical. Why are there reprobates in the Bible? Because salvation, or the gift of salvation, can be forfeited, or if not forfeited, can be lost. Let us read these verses. In the book of 2 Corinthians chapter 13, verse 5, it says, Examine yourselves, whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates? See that? Know ye not your own selves, that Jesus Christ is in you? Of course, you are a Christian, then Jesus Christ is in you. Except ye be reprobates. Malibang kayo'y itinakwil. O edi nagtatakwil din ng Diyos. Diba? Pakibasa mo nga yan sa Tagalog, Brother Sunny. Kasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Tinan mo. Pwede naman palang itakwil ang tao pagka meron ba namang itinakwil na hindi maiwawala ang kaligtasan? Pag tinakwil ka, wala na yung kaligtasan. Nagtatakwil ang Diyos. Mula pa nung una, nagtatakwil ang Diyos. Pag ikaw pabaya, pag hindi ka maingat, pag abusado ka, pwede kang itakwil ng Diyos. Pakinggan nyo ang sabi niya kay Solomon sa isang talata ng unang Kronika 28:9. And thou, Solomon, my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind. For the Lord searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts. If thou seek him, he will be found of thee. But if thou forsake him, he will cast thee off forever. You see that? That's very clear. If you seek him and serve him with all your heart, and with all your mind, with all your strength, and with all your soul, he will be found of thee. But if thou forsake him, he will cast thee off forever. So, you see, God may cast a person off. He may drive you off his mercy. Let us prove that. In the book of Psalms chapter 5, verse 10, it says,
Destroy thou them, O God. Let them fall by their own counsels. Cast them out in the multitude of their transgressions, for they have rebelled against thee. See, cast them out in the multitude of their transgressions. Because you do not want to obey Him, you are doing transgression after transgression, then you will be cast out by the Lord. There is really in the Bible as casting out being done by the Lord to transgressors, to those rebellious man against the Lord. So, it is true that you may be saved by God. You may know Jesus Christ for a time, but if you will not be careful, if you will be a transgressor of His laws, then there will come a time that God will cast you from His presence because of your sins. Let us prove that. In the book of James chapter 1, verses 14 and 15, it says, But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. You see, as sin grows bigger and bigger, heavier and heavier, then it bringeth forth death. Sa Tagalog, ang sabi diyan, sa 1:15, kung magkagayoy, ang kahalayan kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan pagkamalaki na ay namumunga ng kamatayan. So, pag inulit-ulit mo yung kasalanan, ay tatakwil ka ng Diyos. Katunayan, sa Gs 26 ng Ebreo hanggang 27, ganito sinasabi. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ayan, maliwanag yan. Pag sinasadya mo ang kasalanan, wala nang pagkatapos mo matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, tamo, natanggap mo na yung katotohanan, ano? Pagkatapos mo tanggapin, sinasadya mo naman ang sinasadya yung kasalanan, wala nang matitirang hain patungkol sa kasalanan, kundi paghuhukom na lang. O de naiwawala yung kaligtasan, maaari hindi i-forfeit ng Diyos, pero pwede mo namang maiwala pagka pabaya ka. Katunayan, basahin natin sa 2 Juan 1:8. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Kita mo, sa maliwanag yun. Englishin nga natin yung kapatid na Daniel. Look to yourselves that ye lose not the things which we have wrought. You see? Look to yourselves that you lose not the things which we have wrought, which we have done, which we have sacrificed for, which we have labored for. You may lose it. Anybody can lose it if you are not careful. So, chances are, if you are not careful, you will lose the gift of salvation. It is true that God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. But it is enough that you just believe. You do not just stop there believing on our Lord Jesus Christ. When after believing on Him, you have to execute His counsels and to do His will. Let us prove that. 8:31 of the book of John, it says, Then said Jesus to those Jews which believed on Him. Who are these people, Brother Daniel? The Jews which believed on Jesus. They already have believed in Him. See? It is recorded in the Bible in the past tense. Believed on Him. What happened? What did He say to those Jews who which believed on Him? If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. You see? Those that believe on our Lord Jesus Christ must continue in His words.
must keep His words, must keep His counsels and commandments, then they are His disciples indeed. So for you to become a real disciple of Christ, you have to continue in His word. Do not just believe on Him. It is necessary for us to believe on our Lord Jesus Christ, but in believing, we have to continue keeping His words for us to be His real disciples. You cannot just be believing on Him and be called a real disciple. A disciple is someone who believes and execute the counsels of the Lord. If you are not going to keep His word, to continue in His words, then you are just a believer and you are not a disciple. So, if we are going to interpret John 3:16 with regards to salvation, 3:16 of John tells us that God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. What does that mean? You have to believe on Christ and afterwards continue in His word. Keep His words. Keep the commandments. Obey His will. Because if you are not going to obey His will, you will be called. Let us read 5:17 of the book of Ephesians. It says, Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. You see, for us to be wise, to be considered wise, we have to understand the will of the Lord. And understanding the will of the Lord is executing the will of the Lord. Keeping His word, continuing in His word. That is salvation. If we will not be careful, even if we believe in Him, if we are not careful, if we are going to add on daily to our transgressions, then we will be cast out according to the Bible. That is it, Brother Sunny. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Alam nyo, ganito yan, kapatid. Ang relihiyon sa Biblia ay nakasulat sa Gregong Biblia na Treskia. Treskia. Ang kahulugan po ng Treskia ay ceremonial observance at saka worshiping. Yan po ang kahulugan ng religion o ng Treskia. Hindi po pwedeng wala kang worship. Ang relihiyon po, isang kahulugan niya is to worship God. When we worship God, we have to abide by the laws of worship. Ang Diyos po, may batas sa pagkain. Meron siyang batas sa pagdadamit. Meron siyang batas sa pagsasama ng mag-asawa, sa pagpapalaki ng anak. Meron po siyang batas sa pakikisama sa kapitbahay. Miski sa pakikitungo sa kaaway, may batas ang Diyos eh. Ngayon, lalo na pagdating sa pagsamba sa Kanya, meron pong batas yan ng pagsamba. Yun po ang outline ng tinatawag na religion. Religion means worship. It is service to God. May batas ang Diyos diyan sa paglilingkod, sa pagsamba, sa pagre-relihiyon. Yung isa pong nagsasaalang-alang ng aral ng Biblia, hindi sasabihin hindi mahalaga ang relihiyon eh. Kasi ang Diyos po ang nagtuturo ng relihiyon eh. Santiago 1:27. Pakinggan nyo. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Ang relihiyon po may dalawang essence, kapatid. Itong pure and undefiled religion before God is to visit the fatherless and the widows in their affliction. Yung pong pagkakawang gawa, yung pagkaawa sa mga ulila, sa mga baimbao, sa mga may sakit, sa mga walang-wala sa buhay, yung mga nasa kapighatian. Yung pag-alaala mo sa kanila, yung pakikiramay mo, yung iyong pagtulong, yun po isang bahagi yun ng relihiyon. At yung pag-iingat sa sarili na huwag madungisan ng sanlibutan, yung pagbabanal nga po, yung holiness. So ang outline po ng relihiyon ng Diyos sa Biblia, dalawa, pagiging compassionate or pagiging charitable, at
pagiging holy o pagbabanal, pagsunod sa utos ng Diyos. Yun po ang sinasabi sa Biblia. Papraktisin po yun, pareho. Hindi po pwedeng aalisin mo yun. Nakasulat po sa Biblia yun, may dalisay na relihiyon eh. Hindi naman isusulat sa Biblia kung hindi mahalaga. Basahin natin yung 4:5 ng Santiago. O iniisip ba ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? O iniisip mo ba na ang sinasabi ng Biblia walang kabuluhan? Yung pagpapractice mo nga ng relihiyon, nung kabanalan, nung pagkahabag sa kapwa, yun nga ang pakikipagrelasyon mo sa Diyos eh. Hindi mo naman pwedeng makarelasyon ng Diyos eh. Hindi mo man siya pwedeng gawa ng mabuti eh. Di ba? Tama po. Pero yung gagawin mong mabuti sa kapwa mo, kinikilala ng Diyos yun, sa Kanya mo ginagawa yun. Sabi nga ni Kristo, nagutom ako, pinakain niyo ako. Nauhaw ako, pinainom niyo ako. Wala akong damit, pinaramtan niyo ako. Naging taga-iba akong bayan, pinatuloy niyo ako. Sasagot yung matutuwid. Kailan ka namin nakita at pinakain ka namin, pinainom ka, na pinatuloy ka o ano? Sumagot si Kristo, ang ginagawa niyo dito sa isa sa maliliit sa mga kapatid ko, sa akin niyo ginagawa. Sabi niya. O ibig sabihin, yung palang pakikipagrelasyon sa Diyos, yun na nga yung nasa relihiyon. Hindi mo mapapractice yung relasyon sa Diyos kung hindi ka magre-relihiyon. Ang relihiyon, pagkaawa sa mga kawaawa at pag-iingat sa sarili na huwag kang madungisan ng sanlibutan. Yung holiness, your practice of obeying God's law, yun ang holiness. Huwag kang magsusugal, huwag kang magbibisyo, etc. Yung mga kung ano-anong nasa aral ng Panginoon sa Kristo. Pag pinapractice mo yon, yun na nga ang pakikipagrelasyon mo sa Diyos. So when you practice the true religion in the Bible, you are having a relationship with God Himself. Ano ba yung relasyon sa Diyos? Hindi mo naman pwedeng halikan ng Diyos. Hindi mo naman pwedeng pakainin ng Diyos. Hindi mo naman siya pwedeng gawa ng mabuti. Dahil lahat ng mabuti sa Kanya nang gagaling. Paano gagawin mong mabuti sa Kanya? Ang kailangan relasyon. Ano nga ang relasyon? How are you going to establish a relationship with God without establishing a relationship with your fellow man? Di ba? Pagka nag-establish, pagka sumunod ka sa religion sa Biblia, yung paraan ng pagsamba sa Diyos sa Biblia, yung relihiyon sa Biblia, yun binubuo ng pakikisama sa kapwa, pagsunod sa utos ng Diyos. Dalawa it is two ways Diyos at kapwa ang kausap mo sa relihiyon Diyos at kapwa, hindi pwedeng sa Diyos lang, wala na sa kapwa. Hindi naman pwede sa kapwa lang, wala na sa Diyos. Pagsasamahin mo yun Yung pagsunod mo sa Diyos, pagmamahal mo sa kapwa, yun ang outline ng tunay na relihiyon. Yun ang pakikipagrelasyon sa Diyos. Ayan po. Ang katunayan, basahin natin yung unang Juan 1:3. Sabi ng mga apostol, yaong aming nakita at narinig, siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin, that you may have fellowship with us, the things that we have seen and heard, we declare unto you. Ano yung mga nakita nila at narinig? Yung aral. Ay, lahat ng aral na yun, susundin mo Magkakaroon ka ng fellowship with the Father and with the Son. Magkakaroon ka ng relasyon sa Ama at saka sa Anak. Yung fellowship, yun na nga yung relasyon paano magkakaroon ng fellowship with the Father and the Son? Kung susundin mo yung isinulat ng mga apostol na kanilang nakita at narinig, yun yung mga aral. Dapat sundin lahat yun. At yun ang outline ng relihiyon para makapag-establish ka ng relasyon sa Diyos. Ganun po yung kapatid. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Is it true that faith alone saves? It is not true. I'm sorry to say this. Faith alone cannot save people. There is no term in the scriptures as faith alone. No. But faith, the real faith in the scriptures spells out good works, not only faith. Let us read. In the book of 1 Corinthians chapter 13, verses 1 up to 3, though I speak with the tongues of men and angels and have not charity or love. The word charity there is agape in Greek, which means love. I believe we must read the Revised Standard Version. If I speak in the tongues of men and of angels but have not love, I am a noisy gong or clanging cymbal.
And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. You see that? This is not just an ordinary kind of faith. It's a very excellent faith, according to the Apostle Paul. If I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, the faith that can remove mountains, that can move mountains, but have not love, according to him, I am nothing. So the notion or the belief that faith alone saves is being disputed by this one verse that I have read. If I have all faith, not a little faith, not a weak faith, not a topsy-turvy faith, not so strong faith, but all the faith, according to Paul, so that I can even remove mountains or move mountains. But I have not charity or agape or love, I am nothing. So it is not true that faith alone can save. In fact, there is no verse like that in the scriptures. I tell you, there is no verse in the scriptures that will prove that notion, faith alone. There is no such thing as alone. Faith alone. Faith must be accompanied by works. Let us read. James chapter 2, verse 22, it says, you see that faith was active along with his works, and faith was completed by works. So the completion or the perfection of faith is works. Let us read in the King James Version. Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect? See? It is by works that faith is made perfect. So, minus work, faith alone, for them, faith alone saves. No. Minus work, you cannot even call it faith, because faith is coupled with works. The real meaning of faith is with works, as the Apostle James said. Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect? There are misconceptions that faith alone can save. Faith is the primary step that you have to take in order to serve God. It is the number one thing that you have to accept, to have faith. But it doesn't end there. In 1 Corinthians chapter 13, verse 13, it says, and now abideth faith, hope, charity, these three. But the greatest of these is charity. Let us read the Vice Standard Version. So faith, hope, love, abide. These three. But the greatest of these is love. You see? It is not even faith, which is called by the Apostle Paul as the greatest of the three essence of salvations. There are three things, important things that we have to have in our hearts and in our minds, in our service to God. Faith, hope, and love. These three must abide in us. And the greatest of this is love, not even faith. Although faith is the primary thing that we have to acquire, to believe and to have faith, but it is not complete. So the question, is it true that faith alone saves? It is not true. It is not true. It is not true. May I tell you, it is not true. It is a simple deceit or a simple fraud. It is not wise to believe that. It is not biblical, because in the Bible, even have all the faith, according to Paul. But if I do not have love or charity, then I am nothing. 13:2 of the book of 1 Corinthians. That is our answer. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Tama po bang kahit anong relihiyon mayroon ng isang tao, basta po may pananampalataya sa Diyos, ay ligtas na po ba siya? Basta may pananampalataya, ligtas na. Hindi naman lahat ng pananampalataya ay kaliligtas eh. Merong maling pananampalataya eh. Pakinggan mo sa 11:19 ng unang Korinto.
sapagkat tunay na sa inyo'y mayroong mga hidwang pananampalataya upang yaong mga napatunayan na ay mga hayag sa inyo. Noong unang siglo, kasama nila sa iglesia pero mali ang pananampalataya eh. Kaya hindi basta pananampalataya, tama o ilikali ligtas. Ang Diyos nga, pagka mali ang pananampalataya, pinapatakwil niya eh. Pakinggan mo ha, sa 3, Gis ng Tito. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, ay itakwil mo. Eh kasi may pananampalataya ka, mali naman. Eh pinapatakwil ng Diyos eh. Eh tinan mo, halimbawa, ang pananampalataya mo, may naniniwala ka sa Diyos. Eh ang paniwala mo naman kay Kristo, tao. Eh mali pananampalataya mo, itatakwil ka dapat. Kaya hindi basta may pananampalataya, tama. At alam mo, ang pananampalataya nahahati sa dalawa. Yung wasto o tamang pananampalataya at saka yung mga maling pananampalataya. Gaya ng pananampalatayang baog, mga patay na pananampalataya. Pakinggan mo ha, sa Santiago 2, versikulo 20. Tatapwat, ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Ayun, ang pananampalataya na walang gawa, baog. Sabi ng Biblia. O meron pang patay. Basahin natin yung 26. Ito naman po ang sabi sa 26. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. Ayun, eh pagka wala kang gawa, eh patay ang pananampalataya, mali rin yan. Kaya hindi lahat ng basta sumasampalataya, ligtas na. Hindi kapatid. Hindi. Kailangan kung sumasampalataya ka, na tama yung pananampalataya mo, pagkatapos susunod ka sa batas ng Diyos. Ang pananampalataya kasi gumagawa yan eh. Yung sabi ng iba, basta sumampalataya lang, kahit walang gawa, ligtas na. Ang sabi ni Santiago 2.22, ganito. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Ayun. Kaya pala ang pananampalataya nagiging perfect o sakdal kung gumagawa. Pero kung walang gawa, baog. Kung walang gawa, patay. Hindi ka maliligtas. Ganon. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Tunay po bang nakakapagbautismo ng Holy Spirit ang tao lang? Ang ginagawa po nila pagka nag-speak in tongues na raw po yung tao na pinapareceive nila, nabaptize na raw po ng Holy Spirit. Alam mo, ang bumabautismo ng Holy Spirit hindi tao. Ang bumabautismo niyan si Kristo. Yan ang sabi ni Juan Bautista mismo, ha? Pakinggan mo sa isang talata, 3:11 ni Mateo. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin na hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Ayon, sino ang magbabautismo sa mga tao sa Espiritu Santo? Ang ating Panginoon sa Kristo. Walang ibang gagawa nun kundi si Kristo. He will send the Holy Spirit to the believers. Isusugo niya ang Espiritu Santo sa mga sumasampalataya. At yan ang sinasabi niya kay San Juan sa 15:26. Datapwat pagparito ng mang-aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatutuo sa akin. Walang karapatan ng taong suguin ng Espiritu Santo para ikaw ay mabautismohan sa Espiritu. Basahin natin sa Ilocano ang 3:11 ni Mateo. Siyak kinapudno na, bautisaran kayo iti danom a maipaay iti panagbabawi. Ngem day taumay sumaruno kanyak, ad dati pan nakabalin na ngem siyak. Dagiti sapatos daytoy sa anak a maikari nga agigem.
isu bautisaran na kayto iti Espiritu Santo ken apoy. Ayan. Maliwanag yan na yung dumarating pagkatapos ko, sabi ni Juan, He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. So it is the Lord Jesus Christ that can officiate the baptism in the Holy Spirit or in the Holy Ghost. Walang ibang taong makakagawa nun. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Ibig sabihin nung maliligtas, present progressive yun patuloy yun. Kaya lang may dadaanan ka pang mga bagay para maganap na ikaw ay maligtas. Sabi nga dun sa Mateo 10, At kay kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Tatapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kaya kailangan ka pang magtiis hanggang wakas Hindi basta sumampalataya ka, ligtas ka na agad. Hindi ganon. Maliligtas. Huwag natin papalitan yun na sa Biblia. Pag sumampalataya ka, maliligtas ka. Ibig sabihin, may dadaanan kang bagay-bagay. Papunta ka sa kaligtasan. Hindi naman sinabi, pag sumampalataya ka, ligtas ka na. Wala nun. Pakinggan mo 16:31 ng Gawa. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka. Maliligtas. Hindi sinabi, manampalataya ka, ligtas ka na. Wala nun. Wala sa Biblia yun. Tanggapin si Kristo, sumampalataya, ligtas na. Hindi. Pagkatapos mong sumampalataya, meron ka pang gagawing kasunod Alam mo kung ano yung kasunod? Eto. Dahil dito, magsiyaon nga kayo. At gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa. Na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagkatapos mo sumampalataya, babautismuhan ka, Pagkabautismo, anong gagawin mo? 6:4, 6 ng Roma. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus. Pagka nabautismo ka, yung dati mong pagkatao, maiiwan na yon. Iwanan mo na yun. Dati kang lasenggo, dati kang sugarol. Kalakip niya nang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba. Ayun. At nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Nagiba na yung dati mong pagkatao sa bautismo. Nawala na yung dati mong pagkatao. Ano susunod? Punta tayo sa 4 uli. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Magbabagong buhay ka. Sumampalataya, tapos bautismo, pagkatapos magbabagong buhay. Pagkatapos, sa pagdaan ng mga araw, uunlad ka sa pananampalataya, susunod ka sa mga kalooban ng Diyos. Dapat magawa mo yon para ka maligtas. Pakinggan mo sa 10:36 ng Ebreo. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Ayun, magtitiis ka para pag nagawa mo yung kalooban ng Diyos, matanggap mo yung pangako, yung kaligtasan. Kaya hindi basta sasampalataya ka lang, sabihin mo si Kristo, tinanggap mo, tapos na. Taas ang kamay, manalangin tayo. Jesus, tinatanggap kita sa aking puso. Pumasok ka sa akin, tapos na, ligtas na. Hindi totoo yun. May gagawin ka, kapatid. Maraming dapat magawa para maligtas. Biblia ang sasagot.
Itanong mo kay Soriano. Ano po ang masasabi ninyo patungkol sa mga bagay na pinapractice ng ibang Kristiyano tulad ng speaking in tongues or baptized by Holy Spirit? At saka po yung laying of hands for healing, at saka po yung water baptism at conversion to Christian. Yan po. Yung sinasabi niya is speaking in tongues, yung laying of hands. At iba't ibang mga practices ng mga born-again groups. Ito, kabilang ito dun sa fundamental doctrines of Christ. Alam mo, sa panahon natin, yung mga fundamental doctrines, hindi na yan masyadong binigyan ng pansin ni Apostol Pablo, miski nung panahon pa niya. Basahin natin ang Hebrews chapter 6, verse 1 up to 2 or 3. Kaya't tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. At tayo... Ang tawag, Brother Willie, mga unang simulain ng aral ni Kristo. Opo. Tumigil na tayo ng pagsasalita tungkol dyan sa mga unang simulain na yan. Fundamental, the principles of the doctrine of Christ. Yung mga fundamentals, merong salin na fundamentals ang sinasabi dyan the fundamental doctrines or the elementary doctrines of Christ. Tigil na tayo ron. Tingnan muna natin kung ano ba yung mga elementary o fundamental doctrines na yun. Sa 3, Brother Billy. Ito po sabi sa 2 ng aral na tungkol sa mga paglilinis at ng pagpapatong ng mga kamay, at ng pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, at ng paghuhukom na walang hanggan. Ngayon, merong aral si Kristo na yung pangunahing aral niya no elementary, yung mga una niyang ginawa, Apo. Yun yung mga fundamentals, yun yung mga elementary, yung paglilinis, pagpapatong ng kamay, yung pagbuhay ng mga patay, yung mga paghuhusgang walang hanggan. Yun sabi, leaving behind. Therefore, leaving the doctrine of the first principles of Christ, let us go on unto perfection. Pagka ikaw ay pupunta dun sa perfection, yung kumbaga, tataasan mo yung antas ng kaalamang Kristiyano, hindi mo na masyadong pag-aanuhin yung speaking in tongues na yan, yung laying of hands na yan. Kasi si St. Paul, nagbigay siya ng comparative admonition tungkol sa laying of hands, speaking in tongues. Meron siyang preference na sinasabi sa Kristiyano, hindi na yung speaking in tongues, kapatid na Willie. Ano po yung Brother Eli? Basahin natin yung unang Korinto 14:1. Sundin ninyo ang pag-ibig, gayunmay, maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu. Ngunit, lalo na ang kayo'y mga kapanghula. Sapagkat, yung to prophesy, sabi niya, nasa inyo yung mga kaloob na ayon sa Espiritu, yung gift of the Spirit, yung spiritual gifts. Nasa inyo yun, pero lalong-lalo na, more especially, yung that he may prophesy, yung kayo'y makapanghula. Bakit? Ano ibig niyan sabihin? Tuloy natin, Brother Willie. Sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Yung palang nagsasalita raw ng wika, Brother Willie, hindi naman sa tao nagsasalita, kundi sa Diyos. Opo. At wala naman nakakaunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu, nagsasalita siya ng hiwaga. Pero yung nanghuhula sa 3, tatapwat ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay at sa ikapangangaral at sa ikaaliw. Ayun, kaya pala sinabi ni Pablo sa 14:1, mas lalo niyong nasain yung kayo makapanghula kasi yung nanghuhula nagsasalita yun sa mga tao sa ikatitibay, sa ikapangangaral at saka sa ikaaliw. So mas malaki ang benefit ng church pag ikaw ay magpa-prophesy kasi
he that prophesieth speaketh unto people for edification and exhortation and comfort, sabi niya, no? So mas ang weight na binibigyan ng weight ni St. Paul, yung to prophesy o yung makapanghula, mangaral ang ibig sabihin. Ngayon, tuloy pa natin sa 4. Ang nagsasalita ng wika ay nagpapatibay sa sarili, ngunit ang nanghuhula ay nagpapatibay sa iglesia. He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself. But he that prophesieth edifieth the church. Ang nagsasalita ng wika, ang pinapatibay niya lang sarili niya. Pero yung nanghuhula, nagpapatibay yon sa iglesia, sabi ni St. Paul. O sa 5, ano ngayon ang konklusyon niya? Ibig ko sanang kayong lahat ay mangagsalita ng mga wika. Tatapwat, lalo na ang kayo'y magsipanghula at lalong dakila ang nanghuhula kaysa nagsasalita ng mga wika. Mas dakila pala yung nanghuhula o yung nangangaral sa mga tao kaysa sa nagsasalita ng wika. Kaya mas maganda yung aral mangaral ka kaysa magsalita ka ng wika. Alam mo, Brother Willie? Opo. Kasi yung pagsasalita mo ng wika, wala naman nakakaintindi. Ano naman yun? Kaya ang sabi ni Pablo sa 14, kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging 2 o huwag higit sa 3 at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag, tatapwat kung walang tagapagpaliwanag, ay tumahimik siya sa iglesia at siya'y magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Ayun, yung pala naman ang provision sinasabi ng Biblia. Kung merong mang magsasalita ng wika, halimbawa, gusto nga ni Pablo, manghula na lang para makapangaral sa tao, no? Apo. Pero kung meron pa rin gustong magsalita ng wika, kailangan kami tagapagpaliwanag. Kasi kung walang magpapaliwanag, tumahimik na lang ikasya sa iglesia. Kaya pinatatahimik, pinapatigil na Apo. Di ba, no? Itong mga born again iba, nako, yun ang pinangangahas, yung ano mga pinagsasabi. Wala naman nakakaintindi, wala namang magpapaliwanag. Sabi ng Biblia, kung walang magpapaliwanag doon sa pinagdadaldal mong wika, tumahimik ka na sa iglesia. Ba't ka naman kailangan pa, yung ibang mga born again, kaya raw sila nagsasalita ng wika para patunayan nila meron silang espiritu ng Diyos. Kung may espiritu ng Diyos, dapat may magpaliwanag. Ba't walang nagpapaliwanag? Diba? Kung walang magpapaliwanag, tumahimik na lang sa iglesia, sabi ni Pablo. Ibig ko sana kayong lahat magsalita ng wika, pero lalong-lalo na ang kayo'y makapanghula o makapangaral, ang sabi niya. Kasi mas pinakikinabangan ng iglesia o ng mga tao yung pag nangangaral ka, kaysa salita ka ng salita ng wika, wala naman nagpapaliwanag, sasabihin ng mga tao, sabi ni Pablo, para kayong ulul. Diba? Basahin natin. Kung ang buong iglesia nga'y magkatipon sa isang dako, at lahat ay mangagsalita ng mga wika, at mangagsipasok ang mga hindi marurunong o hindi mga nagsisampalataya, hindi ba ganila sasabihin, kayo'y mga ulol? Ayun. Tamo? Salita ng wika, dadating, di sumasampalataya. Wala naman nagpapaliwanag, di maintindihan. Di ba sasabihin, mga ulol kayo? O ngayon, tuloy natin. Tatapwat, kung ang lahat ay nagsisipanghula at may pumasok na isang hindi sumasampalataya o hindi marunong, mahihikayat siya ng lahat, masisiyasat siya ng lahat. 25. Ang mga lihim ng kanyang puso ay nahahayag at sa gayoy magpapatira pa siya at sasamba sa Diyos na sasabihin, tunay ngang ang Diyos ay nasa gitna ninyo. Kita mo, hindi pala yung pagsasalita ng wika ang preference sa iglesia nung panahon ni Pablo. Opo. Nung panahon ng Panginoong Jesucristo at nung mga 12 apostol, nagsalita sila ng wika sa udyok ng Espiritu Santo para maintindihan ng mga iba-ibang mga nagkakatipon sa araw ng Pentecostes. Naintindihan. Nalaman yung sinasalita nila. Bagaman sila mga Grego, nung magsalita sila, naintindihan sila ng taga-Ehipto, naintindihan sila ng mga Parto, Ponto, taga-Cappadocia, Mesopotamia.
Kasi may espiritu nga na nagpapaliwanag sa tao, di ba, Brother Willie? No? Opo. Ito namang mga nagsasalita ngayon ng wika, wala naman nakakaintindi. Yun, naintindihan yung mga apostol, kapatid na Willie. Opo. Ano po ba, Brother Eli, ang masamang implikasyon pagka nagsasalita ka po nang di naman maintindihan? Para ka nagsasalita sa hangin nun. Basahin natin yung nasa Korinto. Sa 14 at 9, ito po ang sabi po ng Apostol Pablo sa talata. Ganito po ang nakasulat sa 14 at 9. Gayon din naman kayo, kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paanong matatalos ang inyong sinasalita? Sapagkat sa hangin kayo magsisipagsalita. Parang sasalita sa hangin nun. Kaya po, sa Biblia, kami sa ating panahon, naniniwala kami, hindi naman masamang magsalita ng wika kung may magpapaliwanag. Apo. At kung magsasalita ka ng wika, walang magpapaliwanag, tumahimik ka na lang. Sa sarili mo na lang. Mas mabuti yung mangangaral ka dahil maiintindihan ng tao yung aral. Pag naintindihan, magpapatira pa siya at sasamba siya sa Diyos. Diba? Sabi ng Biblia, Brother Willie. Apo. Yun po ang nakasulat, kapatid. Kaya yung mga tinanong niya, yung laying of hands. Yung laying of hands din, pagdating nung panahon ni San Pablo, pagkaraan ng 12 apostol, si Pablo naman ang dumating, ang sabi niya, huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man. Di huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Tamo, sinabi ni Pablo sa kanyang ministrong kasama si Timoteo, huwag kang patong ng kamay. Huwag mong ipatong na madalian ang iyong kamay sa kanino man. Ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Kaya maraming mangangaral dyan, tad-tad ng dumi. Bakit? Patong ng kamay, walang kahabas-habas magpapatong ng kamay. Opo. Pinaluluhod pa yung kanyang pinapatungan. Brother Jose. Apo. Sa panahon ng mga apostol, si Apostol Pablo, sabi niya, tumigil na tayo dyan, elementary doctrines of Christ na yan. Siyempre, parang ganito ibig sabihin, hindi naman tayo tutol doon, Brother Josel, no? Kasi doctrine of Christ, halimbawa, no? Pero alam mo, yung elementary, pagka ikaw gusto mong makarating ng grade, ng secondary, iniiwan mo yung elementary, hindi naman pwedeng mahal mo yung teacher mo. Ayaw mo nang umalis sa grade 1. Ay, hindi ka nasusulong noon. Sabi ni Pablo, para tayo makarating sa perfection o kasakdalan, tumigil na tayo sa pagsasalita ng unang simulain ng aral ni Kristo. Magtuloy tayo sa kasakdalan. Kaya yung mga patong-patong ng kamay, speaking in tongues, mas mabuti yung aral na ang ating makakasakdal sa atin, ang ating ipagpatuloy. Di ba ganon, kapatid na Diyos? Yun ang sinasabi sa Biblia. For you to be in high school, you have to leave elementary. Ganon yun. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano.